Pagbabayaran ng aswang na yun ang ginawa niyang pagdukot sa anak natin, Roman. Isinusumpa ko. Hindi ako titigil hanggat hindi nakukulong ang halimaw na aswang na yon. Galit na sigaw ni Mercy. Hindi pa rin matanggap ni Mercy ang pagkawala ng isa sa kambal nilang anak ni Roman. Nagsilang ng triplets na anak si Mercy, ngunit sa kasamaang palad ay dinukot ang isa sa kambal ng isang aswang. At ang aswang na yon ay walang iba kundi ang dating nobya ng kanyang asawang si Roman. Si Nora ang unang naging nobya ni Roman. Gumaganti ang dalaga dahil hindi niya matanggap na nakipaghiwalay sa kanya ito, at walang pagdadalawang isip na pinagpalit siya at pinakasalan pa ang babaeng itinuring niyang karibal at mortal na kaaway na si Mercy. Mahigit 2 taon ang naging relasyon ni Roman at Nora. Nagbago ang damdamin ni Roman nang matuklasan nito na isa palang aswang si Nora. Isang araw ng Pasko nang yayain ni Roman si Nora na magpunta sa bahay nito dahil gusto na rin niyang makilala ang pamilya ng kanyang nobya. Subalit katulad ng mga una niyang pagyayaya dito, nagdahilan at tumanggi na naman si Nora dahilan para kumprontahin niya na ito. Nora, magsabi ka nga ng totoo sa akin. Bakit ayaw na ayaw mo kung ipakilala sa pamilya mo? Samantalang ikaw, ayos na ayos ka sa pamilya ko. Alam mo yan, may tinatago ka ba sa akin? May pagdududang tanong ni Roman sa nobya. Nagulat na lamang si Roman nang biglang umiyak at tumakbo papalayo ito. Hindi niya ito sinundan. Naisip niya na ito na nga ang may mali tapos siya pang manunuyo. Samantala habang tumatakbo papalayo sa kanyang nobya, ay halos sumabog na ang dibdib ni Nora. Hindi naman sa ayaw niyang ipakilala ang nobyo sa pamilya niya, higit sa lahat ay inaalala lamang niya ang kaligtasan nito. Dahil minsan na siyang pinagsabihan ng kanyang ama na tanging kauri lamang nila ang pwede niyang ibigin. Subalit nang makita niya si Roman ay hindi niya magawang kontrolin ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Lahat ng paraan ay ginawa ni Nora para mapalapit kay Roman, hanggang sa huli ay naging magkaibigan sila nitong, ngunit habang tumatagal ay lumalalim ang kanyang pagtingin para rito. Maraming katangian si Roman na kahit sinong babae ay gugustuhin na ibigin ng binatilyo. Katulad na lamang ng pagiging masayahin, matulungin, mabait at pagiging mabuting tao. Nasa tabi rin niya si Roman sa mga oras na kailangan niya ng masasandalan. Sa katunayan, si Roman ang kauna-unahan niyang naging boyfriend. Walang sino man na nakakaalam sa pamilya niya sa bagay na yon, dahil siguradong mapapahamak si Roman sa oras na malaman ng kanyang ama na may relasyon silang dalawa. Nagmula sa mayamang pamilya si Nora. 3 silang magkakapatid na siya lamang ang nag-iisang babae at bunso pa. Kilala ang kanyang mga magulang bilang mabubuting tao sa kanilang bayan. Matulungin ang kanyang ama sa mahihirap at mga taong nangangailangan. May malaking tindahan ng pintura sa bayan ng kanyang pamilya. Kaya naman kilalang kilala ang kanyang ama ng mayayamang negosyante sa bayan. Pinakaayaw ng kanyang ama ang may mababalitaan ito na hindi maganda sa kanilang magkakapatid. Matinding kaparusahan ang kapalit sa oras na bigyan nila ng kahihiyan ng kanilang pamilya. Kaya naman habang nasa masaya at malaya pang nakakasama ni Nora ang nobyo, ay ginawa na niya ang lahat kapag magkasama silang dalawa. Nagiging ibang tao ang dalagita kapag kasama niya ang nobyo. Ibang iba sa tunay niyang ugali at kilos kapag nasa bahay siya. Samantala, hindi lingid kay Roman na mayaman ang nobya niyang si Nora. Naririnig niya sa mga estudyante na mayaman ang pamilya nito, samantalang siya ay mahirap lamang, subalit hindi niya ikinakahiya ang pagiging anak mahirap dahil mayaman naman sila sa pagmamahal ng kanyang pamilya. 1 buwan lamang niligawan ni Roman ang dalagita. Sinagot siya nito nang magdaos ito ng ika-15 kaarawan. Masayang kasama si Nora, masayahin ito at palakwento. Kaya naman hindi naging mahirap kay Roman na mahalin ang dalagita. Subalit habang lumilipas sa mga buwan, may hindi nagugustuhan si Roman na nangyayari sa relasyon nilang dalawa. Umiiwas ito palagi kapag napag-uusapan na ang pamilya ng nobya. Kapag bad trip si Roman, palagi niyang takbuhan niya ang kaibigan niyang si Kaloy. Dahil sa paulit-ulit ng paghihimutok ni Roman, ay sinusulsulan siya ni Kaloy na alamin ang tunay na pagkatao ng nobya niyang si Nora. Sa makalipas na 2 taon ay wala pa rin nagbago sa setup nilang dalawa.
Nagagawa na niyang ihatid ang dalaga pero sa labas lamang ng malaking bahay ng mga ito. Takot na takot si Nora na makita si Roman ng mga magulang niya. Palaging sinasabi ni Nora na balang araw ay mauunawaan din siya ng nobyo. Hanggang sumapit ang 18 kaarawan ni Nora. Inaasahan ni Roman na sa wakas ay may papakilala na siya ng nobya sa kanyang pamilya. Narinig niya na may malaking handaan na magaganap sa bahay nito at tiyak na imbitado siya. Hinintay lamang ni Roman na imbitahan siya ni Nora, subalit sumapit na ang araw ng pinakahihintay niya ay walang imbitasyon na nangyari. Hindi rin pumasok si Nora sa araw ng kanyang kaarawan, kaya hindi na ibigay ni Roman ang regalo na matagal niyang pinag-ipunan para lamang maibigay sa nobya. Pinuntahan ni Roman ang kaibigan niyang si Kaloy at sinabi ang nangyari. Isang plano ang kanilang napagkasundo ang gawing kinagabihan. Mag-aalas 11 na ng gabi ng palihim na pumunta ang magkaibigang sina Roman at Kaloy sa bahay ni Nora. Malayo pa lamang idinig na nila ang malakas na tunog na nagmumula sa bahay ng kanyang nobya. Nakadama ng labis na hinanakit ang binata. Paano siya nagawang baliwalain ang sarili niyang nobya sa napakahalagang araw na yon? Mula sa gate ng malaking bahay ay kitang-kita ni Roman ang napakagandang ayos ng bakuran ni Nora. Palihim silang tumalon ni Kaloy papasok sa masukal na parte ng bakuran at malayang nagmasid sa mga nangyayari. Makikita sa bakuran ng bahay ang napakaraming palamuti sa paligid at masasabing may kayang pamilya lamang ang makakagawa nun. Halos mapuno ng mga bisita ang bakuran ng bahay ni Nora. Umailan lang ang magandang tugtog. Kitang-kita ng dalawang mga mata ni Roman nang pumagitna sa bakuran ng napakagandang si Nora. Para itong prinsesa sa suot nitong damit na kulay rosas na pabalo ng disenyo. Umiiyak si Roman. Nasaktan siya ng sobra dahil ibang binata ang kasayaw ng kanyang nobya na dapat sanay siya ang kasayaw nito. Sa suot ng binatang kasayaw ni Nora mahahalata na nagmula rin ito sa mayamang pamilya. Guwapo at malakas ang dating ng lalaki. Ano nga ba naman ang laban ng isang hamak na katulad niya? Parang kinurot ang puso ni Roman hanggang sa namalaya na lamang niya na pumapatak na ang luha sa kanyang mga mata. Tinabik siya sa balikat ni Kaloy na para bang pinapahiwatig nito na kaya niya ang nangyayari. Paalis na si Roman dahil pakiramdam niya sasabog ang dibdib niya sa galit, ngunit pinigil siya ni Kaloy at bumulong na maghintay lamang ng ilang sandali. Mag-alas 12 na ng hating gabi nang makita ni Roman at Kaloy na nagmamadaling umalis ng bakuran si Nora. Parang may kakaiba sa kinikilos nito. Sinundan ito ng isang may edad ng babae. Sa palagay ng dalaway ang babaeng yon ay ang ina ni Nora. Halos pagkapang na sinundan ni Roman ang direksyon kung saan tumakbo si Nora. Mula sa pinagtatago ang malalaking paso ay kitang-kita niya nang bigla ang napasandal sa pader si Nora. Hawak nito ang sariling leeg na para bang may gustong ilabas na kung ano man sa bibig nito. Nasa harapan naman ni Nora ang babaeng may edad na para bang may hinihintay na mangyari. Nag-aalala si Roman, tila nabibilaukan na hinahawakan ni Nora ang leeg. Ilang sandali pang lumipas ay biglang nagbago ang anyo ni Nora. Naging mabalasik ang mukha nito at nagkaroon ng makakapal na balahibo sa mukha at braso. Bumaba rin ang mga kuko nito sa kamay at nang sumigaw sa ere si Nora, lumitaw ang matutulis ngunit maliliit nitong ngipin. Nanlaki ang mga mata ni Roman. Hindi siya makapaniwala na isang aswang ang kanyang babaeng minahal. Nang muling ibalik ni Roman ang mga mata sa nobya, dalawa na ang asubang na nakatayo hindi kalayuan sa pinagtataguan nila. Nagmamadaling bumalik si Roman sa pwesto kung saan niya iniwan si Kaloy. Hinila na niya ang kaibigan palayo sa lugar bago pa sila pagpiestahan ng mga aswang. Dahil sa matinding takot at pagkabigla, hindi na naramdaman ng magkaibigan ng pagod. Mabilis silang tumakbo pa uwi sa bahay ni Roman. Tulog na ang kanyang mga magulang at kapatid nang dumating sila. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang mga nakita. Nakiusap si Roman kay Kaloy na ilihim ang kanilang natuklasan sa pagkatao ni Nora. At nangako naman ang kanyang kaibigan na hindi makakalabas ang kanilang natuklasang sikreto. Magmula noon ay 1 linggong hindi pumasok si Roman. Gusto niyang iwasan si Nora, ni halos ayaw na niya itong makita.
Alam niyang katakot-takot na paliwanag ang gagawin nito sa hindi pag-imbita sa kanya sa mahalagang araw na dumaan sa kanyang buhay. Wala nang pakialam pa si Roman kay Nora na sayang lang lahat ng ginawa niya para sa babae. Kung sakaling na makipag-usap man siya rito, sisiguraduhin niya na yun na ang kanilang huling pag-uusap. Nilambukos ni Roman ang mga sulat ni Nora para sa kanya. Araw ng Sabado noon nang yayain ni Kaloy si Roman para maglaro ng basketball. Napatara si Roman nang makita mula sa hindi kalayuan si Nora. May kausap itong isang babae at alam niya na pinagtatanong nito ang kanilang bahay. Nagmamadaling tumakbo si Roman papunta sa sagingan nang bigla namang may sumulpot sa daan na isang babae. Dahil pareho silang nabiglay nagkabungguan sila ng katawan, tumilapon silang pareho sa damuhan. Galit na galit ang babae na bumangon at hinarap si Roman. Nang makatayo ang babae, nagtataka ito kung bakit hindi pa rin tumatayo mula sa pagkakahandusay si Roman. Kaya kahit naiinisin nilapitan niya ito, nakabulagta si Roman pati haya, kaya naman kitang-kita nito ang gwapong mukha ng binata. Mula sa pagkakapikit ay naaaninag ni Roman ang magandang mukha ng babae. Naaaliw siyang pagmasdan ng magkahalong inis at pag-aalala sa ekspresyon ng mukha nito. Kaya naman nagpanggap pa rin siyang walang malay. Hanggang sa namalaya na lamang niyang kinapa ng babae ang pulso niya sa leeg at pala pulsuhan sa kamay. Nang mahalata ng babae na maayos naman si Roman, nanikit ang mga mata nito na pinagbabayo ang dibdib niya. Hindi na napigilan ng binata ang sarili kaya tuluyan na siyang dumilat ng nakangisi ang bibig. Lalo pang nainis ang babae sa ginawa niyang yon. Kitang-kita ni Roman na namumula na ito sa galit. Tumayo na si Roman at humingi ng pasensya sa magandang babae na nasa kanyang harapan. Napansin din niya na nadumihan pala ang kulay puti nitong suot. Nataranta bigla si Roman dahil paiyak na ang babae dahil narumihan ang kanyang uniform. Para itong nalugi ng malaking halaga base sa nakakaawang reaksyon ng mukha nito. Biglang dumapo ang isang malakas na sampal ng babae sa mukha ni Roman. Saka ito mabilis na naglakad pabalik sa daang pinanggalingan nito bago pa sila nagkabungguan. Sinundan ni Roman ng babae at nang makita kung saang bahay ito pumasok ay mabilis nang umalis si Roman. Magmula noon inaabangan na ni Roman ang babae. Noong unay galit pa rin ito sa kanya kahit nakailang hingi na siya ng pasensya. Ngunit dahil sa pagtsatsaga ng binatay lumambot din ang puso ng babae na napag-alaman niya na Mercy ang pangalan. Doon nag-umpisa ang kwento ng pag-iibigan ni Roman at Mercy. Ngunit bago niya niligawan si Mercy, sinadya na ng binata na magpakita sa nobya niyang si Nora. Magmula nang matuklasan niya ang tunay nitong pagkatao noong debut nito, ay ilang linggo siyang nagtago para pahirapan ng dalaga. Sa huli ay nagpakita na siya kay Nora nang tangkay nito na yakapin siya mabilis na umiwas ang binata. Sinabi na rin ni Roman na tinatapos na nito ang kanilang relasyon. Kitang-kita niyang sakit sa maganda nitong muka. Ngunit buo na ang kanyang pasya. Masyado siya nitong sinaktan. Kaya kahit humingi ito ng tawad ay hindi na muli pang nakipag-ayos ang binata. Hindi na narinig pa ni Roman ang sinabi ni Nora nang umalis siya. Sumampa ito na balang araw ay pagbabayaran ni Roman ang kanyang ginawang pagwasak dito. Niligawan ni Roman si Mercy at umabot ng 3 buwan bago niya ito napasagot. Nakita ni Roman ang magagandang katangian ng nobya kaya mas minahal niya ito kaysa kay Nora. Sa kasamaang palad din nakarating sa kaalaman ni Nora ang relasyon ng dalawa. Kahit tinapos na ni Roman ang relasyon nilang dalawa, ay galit na galit nitong kinompronta si Roman habang kasama si Mercy. Inabangan ni Nora sa daan ng dalawang magkasintahan na sina Roman at Mercy. Nakumpirma niya ang balita nang makita niya ang mga ito na maghahawak kamay habang naglalakad. Parang dinudurog ng paulit-ulit ang puso ni Nora sa kanyang nakita. Gulat na gulat ang dalawa nang biglang sumulpot si Nora sa harapan ng mga ito. Kinumpronta agad niya si Roman. Sinabi ng dalaga na kaya pala ganun na lamang siya kabilis nitong iniwan dahil may iba ng babaeng nagustuhan. Batid ni Mercy ang lahat ng nangyari kung bakit nauwi sa hiwalayan ang relasyon ng dalawa. Ayos sana niyang makialam kahit wala naman siyang kinalaman sa nangyari sa mga ito. Ngunit pinagbintangan siya ni Nora na isang mga agaw at haliparot. Nagpantigantay nga ni Mercy ng mga oras na yon. Marami ng tao sa paligid
Nakipagsabunutan si Mercy sa babaeng ang tawag ni Roman dito ay aswang. Walang nagawa si Roman nang mabilis na dumapo ang palad ni Nora sa kanyang bagong kasintahan. Dahil sa matinding galit ni Mercy ay naibulalas niya ang tunay na katauhan ni Nora, ang pagiging nitong aswang. Nagulat at natakot ang mga taong nakakarinig at mabilis ngang nag-alisan ng mga ito papalayo. Magmula ng araw na yun ay tinuring silang mortal na kaaway ni Nora. Palagi itong gumagawa ng paraan para guluhin ang mga buhay nila. Hanggang sa hindi na makayanan pa ni Mercy at Roman. Nag-alala rin sila ng pagbantaan sila ni Nora na pagbabayarin sila sa pananakit sa damdamin nito. Isang gabi inabangan ni Nora ang magkasintahan. Pauwi na noon galing sa eskwela si Mercy at nagkataon naman na hinatid ito ni Roman. Mula sa bakanting lote na kanilang dinaraanan ay bigla itong umarang. Nasa katauhan si Nora ng pagiging aswang. Sinugod sila nito ngunit nakipagbuno naman si Roman. Mabuti na lamang at may dumaan na ilang residente sa lugar kaya mabilis na umalis ang nilalang. Dahil sa nangyari nag-usap ang dalawa ng masinsinan. Nagdesisyon silang magdaanan upang makaiwas kay Nora. Sa isang liblib na gubat na piling tumira na magkasintahang sina Roman at Mercy. Nagtayo sila ng isang bahay na gawa sa pawid ang bubong at kawayan naman ang dingding. Nagtanim sila ng kamote, saging at mga gulay. Napakahirap man ang buhay nila sa umpisa. Sa huli ay nasanay rin ang dalawa sa buhay nila sa gubat. Madalas silang magkasama upang manghuli ng baboy ramo. Magkatuwang nilang pinaganda ang kanilang bahay at binakuran din ng kawayan. Pagkatapos ay nagtanim sila ng mga halaman sa paligid. Isang paraiso kung ituring ng dalawa ang kanilang lugar na napiling tirhan. Bumuo sila ng mga pangarap dito nang magkasama at gusto nila ay magkaroon sila ng isang malaking pamilya. Lumipas pa ang mga araw, buwan at taon. Halos 2 taon nang nagsasamang mag-asawang ngunit bigo pa rin sina Roman at Mercy na mabiyayaan ng anak. Magkaganon pa man nananatili ang pag-iibigan ng dalawa sa isa't isa. Naging positibo pa rin sila na pasasaalin at titinggin din ang kanilang mga dasal. Hanggang isang umaga nang magising si Mercy na masamang-masama ang kanyang pakiramdam. Kinapa niya sa tabi niya ang asawang si Roman ngunit wala ito sa higaan. Dahan-dahan siyang bumangon para hanapin ito. Sa bungad pa lamang ng kusina ay naamoy na ni Mercy ang bawang na ginigisa ni Roman. Parang hinahalukay ang loob ng kanyang tiyan. Nagulat si Roman nang marinig ang mabilis niyang pagtakbo patungo sa banyo. Ilang minutong nagdagal si Mercy sa banyo para ilabas ang dahilan ng pagsama ng kanyang pakiramdam. Nagulat siya nang paglabas niya ng banyo ay bigla siyang kinarga ni Roman. Sa wakas mahal, magiging tatay na ako. Dininig na ang panalangin natin, Mercy. Dahil sa sintomas na pinapakita mo ngayong umaga, paniguradong nagdadalang tao ka na. Tubong-tuwang wika ni Roman. Noon lamang din naunawaan ni Mercy ang nangyari sa kanya ng umagang yon. Kaya pala ilang buwan na rin siyang hindi dinadatnan. Napaiyak ang mag-asawa sa napakagandang biyaya na ibinigay sa kanila. Para makatiyak sa kalagayan ni Mercy na pagdesisyonan ng mag-asawa na lumuwas sa bayan para magpa-check up sa doktor. Maaga silang gumising kinabukasan. Nagluto na rin sila ng kanilang baon dahil may kalayuan ng bayan sa gubat na tinitirhan nila. Magkahawak kamay na binigtas ng mag-asawang sina Mercy at Roman ang masukal na daan palabas ng gubat. Bago pa nakarating sa ospital sina Roman at Mercy ay may nakita na silang klinik para sa mga buntis. Kaya nagpasya sila na doon na lamang magpa-check up si Mercy. Isang may edad na doktor na lalaki ang kanilang nadatnan. Makalipas ang halos kalahating oras na paghihintay ni Roman sa labas ng klinik, tinawag siya ng kanang kamay ng doktor at masayang ipinalita sa kanya na 3 buwan ng buntis si Mercy. Hindi lamang yun ang magandang balita ng doktor. Sinabi rin ito na hindi lamang isang pinagbubuntis ng kanyang asawa dahil nakita ng doktor na triplets ang sanggol sa sinapupunan nito. Walang pagsidla ng kasiyahan si Roman dahil sa labis na tuwin nagawa niyang kargahin ng kanyang asawa sa harapan ng doktor. Masaya rin ang doktor para sa napakagandang blessings na ibinigay ng Diyos sa mag-asawa. Sinabi rin ng doktor kina Mercy at Roman na sa klinik nito na rin sana manganak si Mercy dahil naniniwala ang doktor na may hatid na swerte ang triplets nitong anak.
Nangako naman ang mag-asawa na sa klinik nito manganganak ang babae. Matuling lumipas ang mga buwan. Nasa ika-9 na buwan na ang pinagbubuntis ni Mercy bago sumapit ang petsang itinakda ng doktor para sa panganganak nito ay nakaalis na sila sa gubat at nakituloy sa bahay ng mga magulang ni Roman. Nakiusap si Roman sa kanyang mga magulang na pansamantalang muna silang makikituloy mag-asawa hanggang sa dumating na ang panganganak ni Mercy. Tuwang-tuwa naman na tinanggap sila ng mga magulang at kapatid ni Roman. Mababasa rin sa mga mukha nito ang pagkasabik sa nalalapit na panganganak ni Mercy, lalo pat nalaman ng mga ito na triplets ang kanilang magiging apo at pamangkin. Kasalukuyang nagpapahinga si Roman sa likod bahay kasama ang kapatid na si Japet nang humahangos na dumating ang bunso niyang kapatid na si Rodel. May bisita raw si Roman na naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Napakunot noon naman si Roman dahil wala naman siyang alam na darating na bisita. Isa pa'y wala naman halos nakakaalam na ibang tao na dumating na sila ni Mercy. Nagulat si Roman nang mapagbuksan ng pintuan ng kaibigan niyang si Kaloy. Halos 6 na taon din silang hindi nagkita. "Uy, pare, ikaw pala. Kamusta ka na? Matagal din tayong hindi nagkita." Tuwang-tuwa na niyakap ni Roman ang kaibigan. May napansin lamang siyang kakaiba sa kinikilos ni Kaloy para bang hindi ito tunay na masaya na makita siya. Maging ang itsura nito hindi katulad ng dati. Naging pabaya ito sa sarili dahil bukod sa mahaba ang buhok ni Kaloy, nangingitim din ang mga mata nito. At higit sa lahat ay hindi rin kaaya-aya ang amoy ni Kaloy na nalalanghap ni Kaloy nang yakapin niya ito. Ngayon pa man ay pinakiharapan pa rin ni Roman ng maayos ang kaibigan. Niyaya niyang pumasok sa bakuran si Kaloy. Dinala niya ito sa likod bahay. Kapansin-pansin ang malikot nitong mga tingin na para bang may hinahanap at gustong makita. Pare, nasaan si Mercy yung asawa mo? Hindi mo ba siya kasama?" Nauutal pang tanong ni Kaloy. Biglang kinabahan si Roman sa tanong na yon ni Kaloy. Kung iisipin ay napakasimple lamang ng tanong nito. Kilala din nito si Mercy kaya normal lang naman na hanapin nito ang kanyang asawa. Ang hindi lamang normal sa paningin ni Roman ay ang mga malikot na mata ni Kaloy sa pag-iikot sa loob ng bahay. Walang tigil na paglingon sa labas ng kanilang tarangkahan na para bang may kinatatakutan. Nakaalis na si Kaloy nang makita ni Roman na papalapit sa kanila si Mercy. Bagong ligo ito habang nagsusuklay at tinanong agad siya ng asawa nito kung sino ang narinig niyang kausap. Naalala ni Roman na nasa bandang likod bahay lamang ang banyo. Nagsinungaling si Roman kay Mercy. Ayaw niyang bigyan pa ito ng alalahanin at alam niyang anumang oras ay manganganak na ang kanyang asawa. Kinagabihan sa kalagitnaan ng kanilang paghahapunan ay biglang nagsalita ang kapatid ni Roman na si Biboy. Nakasalubong daw niya minsan si Nora at itinanong sa kanya kung saan nakatira si Roman at Nora. Napakaganda raw nito at mukhang mas lalo pang yumaman. Pasimpleng sinipa ni Roman ang paa ni Biboy sa ilalim ng mesa. Nakuha naman agad ng kanyang kapatid ang ibig niyang sabihin. Tumigil na ito sa pagkukuwento at ipinagpatuloy na lamang ang pagkain. Nakita ni Roman ang pag-iiba ng timpla ng aura ng mukha ni Mercy. Hindi na siya nagtaka nang mabilis nitong tinapos ang pagkain. Tiningnan niya ng masama ang kapatid bago sinundan ng asawa sa kwarto. Umiiyak si Mercy nang madatnan niya. Nagseselos pa rin pala ang kanyang asawa na ikinatuwa naman ni Roman. Ika-5 araw ni Roman at Mercy sa bahay ng kanyang mga magulang nang pumailan lang sa kalaliman ng gabi ang isang malakas na sigaw na nagmumula sa kwarto ni Roman. Nagkagulo silang lahat nang makita si Mercy na namimilipit na sa sakit. Pumutok na rin ang panubigan nito kaya naman nagmamadali nilang tinakbo ito sa ospital. Sakay ng tricycle ay magkasama sa loob ang mag-asawa habang nasa likod naman ng driver ang mga magulang ni Roman. Subalit biglang pinahinto ni Roman ang driver na makitang bukas ang klinik ni Dr. Fortune. Nagulat silang mag-asawa dahil sa pagkakaalam nila sa araw lamang ito bukas. Nagmamadali nang bumaba si Roman at kumatok sa pintuan ng klinik. Nagulat siya nang makita ang doktor na para bang alam nitong darating sila. "Hindi nga ako nagkamali, di ba Roman? Nasa linggo nito manganganak ang asawa mo." Nakangiting bungad ng doktor sa kanya. Pinagtulungan nilang buhatin ng noon ng hihina ng si Mercy.
Pagkatapos maihiga sa loob ng klinik si Mercy ay pinalabas na sila ng doktor at siya na raw ang bahala. Puno ng pag-aalala na naglalakad-lakad si Roman sa labas ng klinika. Pinapayuhan siya ng kanyang ina at ama na huwag masyadong mag-alala dahil siguradong makakaraos din si Mercy at ligtas na mailuluwal ang kanilang mga anak. Pilit namang pinapakalma ni Roman ang sarili. Sumandal siya sa isang malaking puno na nakatayo sa tabi ng klinika. Wala siyang kamali-mali at ang mga magulang niya na may pares na mga mata at nanlilisik habang nakatingin sa kanila. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, narinig na ni Roman ang pag-uha ng isang sanggol. Tuwang-tuwa silang nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Pakiramdam ni Roman ay tumakbo palabas ang kanyang puso sa labis na kasiyahan ng mga oras na yon. Gayon din ang kanyang mga magulang na magkahawak kamay pang nakatingin sa loob ng klinika. Ilang sandali pang lumipas ng isa pang uha ng sanggol ang kanilang narinig. Gustong-gusto nang pumasok ni Roman sa loob para makita ang mga anak, subalit hindi siya pinapayagan ng doktor. Maghintay na lamang raw silang maisilang ni Mercy ang isa pang anak bago nila pwedeng makita ang mga bata. Sa itaas ng puno ay takam na ang isang nilalang habang naglalaway na pinagmamasdan ng dalawang sanggol. Pakiramdam niya ay napakasarap kainin ng mga anak ng mga taong kinasusuklaman niya. Maingat siyang nagpalit ng pwesto. Mula sa paglambitin ay dahan-dahan siyang umupo sa malaking sanga. Yumuko siya at pinagmasdan ng lalaking nagwasak ng kanyang puso. Gusto niya itong dambahin at dukutin ng walang awa nitong puso. Ngunit sa huli nakapag-isip-isip pa rin siya. Mas masarap na ganti ay makikita niya itong buhay ngunit durog na durog ang puso. Pinag-isipang mabuti ng nilalang na nasa itaas ng puno kung ano nga ba ang dapat niyang gawin para tuluyang makapaghiganti sa mag-asawang sina Roman at si Mercy. Kung kakainin niya ang isa sa mga anak nito, panandali ang pagluluksa lamang ang mararamdaman ng mga yon. Hanggang sa biglang umaliwalas ang kanyang muka. May mas maganda siyang naisip na gawin na tiyak na habang buhay ay pagdudusahan ng mag-asawa. Dahan-dahan ulit siyang sumilip sa mga dahon. Napangiti siya ng mapait nang marinig ulit ang ikatlong anak ni Roman at Mercy. Napatakbo na si Roman sa pintuan ng klinika nang marinig ang ikatlong pag-uha ng sanggol. Nakaraos na sa wakas ang asawa niyang si Mercy. Hindi nagtagal ay binuksan na ng doktor ang pintuan. "Congratulations, Roman. Maayos na naipanganak ni Mrs. ang triplets. Ang swerte niyo dahil lahat ay malulusog at ang gaganda pa ng mga tatlong ito." Nakangiting wika ng doktor. Unang sinilip ni Roman ang kanyang asawa na walang malay. Pagkatapos ay nakangiti niyang pinagmasdan ng tatlong anak na parang anghel sa kagandahan. Napasinghap ang lolo't lola ng tatlo. Tuwang-tuwa na hinawakan ng maliliit na daliri sa paa. Abala sa pagsusulat ng reseta si doktor. Kailangan daw bilhin ni Roman ng mga gamot para madaling gumaling ang sugat ni Mercy. Dahil halos nasa bayan na rin sila, nilakad na lamang ni Roman ang daan papunta sa butika. Naiwang nakabukas ang pintuan ng klinika. Abala naman sa pag-aayos ng gamit ng doktor habang nilalaro ng lolo't lola nila ang mga sanggol. Nakaramdam ng pagbigat ng pantog ang ama ni Roman. Nagpaalam ito sa kanyang asawa na lalabas muna para umihi. Nagmamadali na itong lumabas at tinungo ang banyo sa bandang likuran ng klinika. Tulog na tulog pa rin si Mercy ng mga sandaling yon. Tuwang-tuwang pinagmamasdan naman ng nanay ni Roman ng tatlong apo na mahimbing na natutulog sa maliit na kama. Nang biglang dumaing si Mercy, nataranta naman ang biyenan nitong babae kaya nagmamadali nitong iniwan ng mga apo. Tumayo na ang doktor para tingnan ang kalagayan ni Mercy. Ngunit bago siya tumalikod ay sumilip muna siya sa pintuan ng klinika at mabilis na tumingala sa itaas ng puno. Ilang sandali pang lumipas, sinadya ng doktor na libangin ang matandang babae. Walang kamali-mali ang matandang babae sa ginawa ng doktor. Nagulat pa siya dahil biglang bumulagta ang doktor. Bigla rin may isang nakakatakot na nilalang ang pumasok sa klinika at mabilis na kinirga ang isa sa kambal. Narinig pa ng matanda ang pag-iyak ng sanggol ngunit ng kanya nang tignan, kitang-kita ng matanda na karga-karga na ito ng isang aswang. Mabilis na lumipad ang aswang habang tangay ang kawawang sanggol. Nagsisigaw ng matandang babae. Narinig ng matandang lalaki sa banyo ang malakas na sigaw ng kanyang asawa. Nagmamadali nitong tinapos ang pag-ihi at mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng klinika.
Samantala habang naglalakad si Roman pabalik ng klinik ay bigla siyang kinabahan. Nagpalingalinga siya sa paligid at wala namang ibang taong naglalakad sa kalsada. Nagmamadali na niyang tinakbo ang kalsada. Wala pa rin tigil ang pagkabog ng kanyang dibdib. Sumagi kaagad sa isip niya ang kanyang mag-iina at mga magulang. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo ay hingal kabayo nang huminto si Roman sa pagtakbo. Nakikita na niya ang klinika mula sa kalsadang ilang di pa na lamang ang layo sa kanya. Lalo pang kinabahan si Roman dahil dinig na dinig niya ang pagpapalaho ng iyak ng kanyang ina at ang paglabas-pasok ng kanyang ama sa pintuan ng klinika. Napahinto ang kanyang ama nang makita siya. Umiiyak ito habang itinuturo ang mga sanggol. "Patawarin mo ko, anak. Wala akong nagawa at huwag ka sanang mabibigla. Nawala ang isa mong anak. Kitang-kita ng iyong ina na buhat-buhat siya ng isang aswang." Umiiyak nitong paliwanag. Tumakbo si Roman sa higaan at umaasa siyang makikita niya ang tatlong anak. Ngunit nabigo siya dahil dalawang sanggol na lamang ang kakawag-kawag na nakatingin sa kanya. Nagsisigaw si Roman at paulit-ulit na tinatanong kung sino ang nagnakaw ng kanyang anak. Unti-unti nang nagkamali ang doktor. Dahan-dahan itong hinihimas ang ulo niya. Hinanap kaagad ng mga mata niya si Roman hanggang sa nakita niyang umiiyak si Roman sa labas ng klinika. Napangiti naman ang palihim ang doktor at dahan-dahang tumayo. Nang malingunan niya si Roman ay nagmamadali itong pumasok sa loob ng klinik at halos kuwelyuhan siya nito. "Sabihin mo sa akin, nasaan ang anak ko? Sino ang dumukot sa kanya?" Galit na tanong ni Roman. "Hindi ko alam. Wala akong alam, Roman. Naramdaman ko na nga lang na may pumukpok sa ulo ko tapos hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari." Tugon naman ng doktor. Nangihina ang tuhod na napasandal sa pader si Roman. Takot at labis na pag-aalala ang kanyang nararamdaman para sa kanyang anak na dinukot. Hanggang sa bigla siyang natigilan batay sa sinabi ng kanyang ama na isang aswang ang dumukot sa kanyang anak. Kaya naman pumasok sa isip niya si Nora. Hindi maaari ito. Kung si Nora man ang dumukot sa aking anak, siguradong may masama siyang pinaplano. Kailangan mabawi ko ang anak namin." Tiimbag ang wika ni Roman. Nagmamadali nang tumayo si Roman at nagpaalam sa kanyang mga magulang na aalis lamang siyang sandali. Nilapitan muna niya ang kanyang asawa at hinalikan sa noo. Siguradong hahanapin nito ang isang anak nila at sa oras na malaman na nito na nawawala ang isa sa kambal ay tiyak na mag-hysterical ang kanyang asawang si Mercy. Samantala sa isang tagong kubo sa gitna ng gubat ay masayang pinagmamasdan ni Nora ang napakagandang sanggol na babae. Maingat niyang hinawakan ng maliliit nitong daliri sa kamay. Tila naman nagising ito nang maramdaman ng mahahaba niyang kuko dahil nasa katauhan pa siya ng pagiging aswang. Biglang nataranta si Nora nang biglang umihit ng iyak ang sanggol. Hindi niya alam kung ano ang gagawin para tumahan ito. Bagamat kinasusuklaman niya ang mga magulang ng sanggol, parang may kung anong kumurot sa kanyang puso habang pinagmamasdan niya ang maamong mukha ng sanggol. Lumabas muna ng kubo si Nora para makapagpalit ng anyo. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumakbo papasok ng kubo. Dahan-dahan niyang kinarga ang napakaliit na katawan ng sanggol. Tumunog ang tiyan ni Nora nang malanghap ang napakabangong hininga ng sanggol. Pilit niyang nilalabanan ng gutom sa pagkatakam na nararamdaman. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang sanggol kaya napilitan siyang iheli ito kahit hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit niya ginagawa yun sa anak na mortal niyang kaaway. Ilang sandali pa ang lumipas, nakatulog na ang sanggol habang kalong-kalong niya ito. Inayos niya ang kumot sa dahan-dahang inihiga ang sanggol. Nakaramdam ng tuwa ang puso ni Nora ng pagmasdan ito habang mahimbing na natutulog nang bigla niyang maalala ang mga magulang ng sanggol. Tiyak na nababaliw na sa kaiisip ang mga ito kung sino ang tumukot sa isang kambal. Humalakhak ng malakas si Nora at biglang tumingin ng matalim sa walang kamali-mali na anak ni Roman at Mercy. Bumulong siya rito na parabang nababaliw na. Sinabihan niya ang sanggol na huwag magpapakampante dahil pwede niya itong kainin anumang oras niyang gustuhin. Nilagyan niya ng una ng magkabila ang tagiliran ng sanggol.
Pagkatapos ay sinarado niyang mabuti at pinadlock ang pintuan. Nagpalit ulit siya ng anyo at walang pagdadalawang isip na iniwan ng sanggol. Lumipad na ng mataas ang aswang na si Nora. Sa wakas sa ikalawang pagkakataon ay narating muli ni Roman ang tapat ng malaking bahay ni Nora. Bigla niyang naalala ang nakaraan kung paano niyang nasaksihan ng 18 taong kaarawan nito at higit sa lahat ang pagiging ganap nitong aswang. Mag-aalas 3 na noon ng madaling araw, nakailang katok at tawag na sa gate si Roman ngunit wala pa rin nagbubukas nito. Sa kabilang banda naman ay kahihiga lamang ni Nora sa malambot niyang kama. Gusto niya munang matulog kahit sandali pagkatapos ay pupunta na siya sa bayan para bumili ng gatas, damit at bote ng dede ng sanggol. Nang makarinig siya ng malalakas at sunod-sunod na katok sa kanilang gate, nagmamadaling bumangon si Nora at kinakabahan siya. Base kasi sa pangangatok nito ng madaling araw, tiyak na napakahalaga ng sadya ng kung sino mang tao sa labas ng kanilang gate. Pumasok sa isipan niya si Roman. Tiyak na galit ito sa pagkawala ng isa sa kambal. Nagmamadali ng pumanaog sa hagdan ng dalaga. Bago pa magising ang kanyang mga magulang at kapatid, mula sa pintuan ng bahay nila ay patakbong nilakad ni Nora ang gate. Bahagya niya munang sinilip kung sino ang nasa labas, ngunit madilim sa paligid kaya hindi niya maaninag ng maayos. Kakabukas pa lamang ni Nora ng gate nang biglang may sumakal sa kanya. Hindi siya makakilo sa lakas ng kung sino mang nangahas na saktan siya. Nagulat siya at natigilan ng bigla itong nagsalita malapit sa kanyang tenga. "Saan mo dinala ang anak ko, Nora? Ilabas mo na dahil kung hindi pagsisisihan mo ng malaki. Ikaw lang ang aswang nakilala ko. At alam ko rin na sagad hanggang buto ang galit mo sa akin. Binibigyan pa kita ng pagkakataon na ilabas ang aming anak ni Mercy." Galit na wika ni Roman. Tila may kung anong boltahe ng kuryente ang dumaloy sa katawan ni Nora. Nang malapit ang narinig ang boses ni Roman, bumilis ang tibok ng kanyang dibdib nang maramdaman ng mainit nitong hininga sa kanyang tenga. Pinilit niyang kumawala sa pagkakasakal nito, subalit higit na mas malakas sa kanya ang dating nobyo. Dahil ayaw siyang pakawalan ni Roman, ay bumuelo bigla si Nora. Halos nakayuko sa kanya ang mukha ni Roman at nakalapit ang mga labi nito sa kanyang buka. Bigla niya itong kinabig ng malakas at sinilip ng halik sa labi. Tumilapon sa gilid ng gate nila si Nora nang pabalibag siyang tinulak ni Roman. Kahit nasaktan ay napangisi si Nora, hindi may kakaila na kahit maliliit na porsyento ay minararamdaman pa rin siya kay Roman. Nang tangkain siya nitong hablutin ay mabilis na tumayo si Nora at taas noong hinarap ang dating nobyo. Ang gwapo pa rin ito kahit na nagbabaga na ang mga mata nito sa sobrang galit sa kanya. Nakakita ng pagkakataon si Nora para lalo pang galitin si Roman. Tinanong niya ito sa nakakatuksong paraan kung bakit ito sumugod ng madaling araw. Dahil ba gusto siya nitong makita o nangungulila lamang ito sa kanya, na lalo namang ikinagalit pa ni Roman. Pinanindigan ni Nora na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng anak nila. Tinakot niya ito na kapag umulit pa ng pagsugod sa bahay nila kakasuhan niya ito. Nakaramdam ng awa si Nora nang lulugulugong umalis si Roman. Gusto niya itong hablutin at yakabin ng mahigpit. Walang duda na sa kabila ng mga ginawa nito sa kanya, sa mga nakalipas na taon ay mahal na mahal pa rin niya ang dating nobyo. Sa katunayan, magmula na magkahiwalay sila ni Roman ay hindi na muli siya nagmahal pa ng iba. Napakislot si Nora nang may marinig siyang nagbukas ng pintuan. Nagmamadali niyang sinarado ang gate at naglakad pabalik sa pintuan, kung saan nakita niyang nakatayo ang kanyang ama na nakakunot ang noo. Tinanong siya ng kanyang ama kung sino ang istorbong nangatok sa gate nila ng ganon kaaga. Nagsinungaling lamang si Nora at may babaeng naligaw lamang daw at nagtatanong ng direksyon. Nagdududa namang tinignan ng kanyang ama ang dalaga habang paakyat ito ng hagdan. Samantalang nagkamali na si Mercy sa klinika ng doktor, palinga-linga niyang hinahanap ang kanyang mga kasama. Hanggang sa tumambad sa kanya ang dalawa niyang anak na kambal, 2 di pa lamang ang layo sa kanya. Napangiti si Mercy at napakaganda ng kanyang mga anghel. Himbing na himbing ang dalawa sa pagkakatulog. Inagilap ng mga mata ni Mercy ang isa pang anak ngunit hindi niya ito makita. Sakto namang kakapasok lamang ng kanyang biyanang babae mula sa labas. Napansin ni Mercy na namumugto ang mga ito. Napahinto ito sa paghakbang na makita siyang gising na.
Unang tanong ni Mercy sa kanyang biyanang babae kung nasaan ang asawa niyang si Roman. Naisip niya kasi na baka karga lamang nito ang isa sa mga kambal. Kinabahan si Mercy nang hindi sumagot ang matanda hanggang sa nakita na lamang niya na humagulgol ito ng iyak. Pinilit ni Mercy na umupo para tanawin kung saan man si Roman at ang isa nilang anak hanggang sa bumungad bigla sa pintuan ng pawis na si Roman, ngunit mag-isa lamang ito. Kung ganunin nasaan ang kanyang anak. Hinintay ni Mercy na sabihin sa kanya ni Roman na huwag nang mag-alala na karga lamang ng kanyang biyanang lalaki ang isa pang kambal. Dahil wala din sa loob ang matanda, tuluyan ng gumuho ang pag-asa ni Mercy nang nanatili lamang na tahimik ang kanyang asawa hanggang sa umiiyak na rin itong lumuhod sa kanyang harapan. Mahal, patawarin mo ko. Hindi ko naprotektahan ang isa sa mga anak natin. May dumukot sa isa sa mga kambal. Humahagulgol na wika ni Roman. Lumapit na rin ang biyenan niyang babae para alalayan siya. Tila na manhid ang pakiramdam ni Mercy ng mga sandaling yon. Gusto niyang isipin na bangungot lamang ang lahat, subalit biglang umiyak ang isa sa mga kambal at sumabay na rin ang isa pa. Nagsisigaw na si Mercy dahil totoo ang lahat ng kanyang narinig, hindi isang bangungot lamang. Tinawag niya ang doktor na bigla namang lumitaw sa kanyang tagiliran. Napakalungkot ng mukha nito. Humingi ito ng tawad kay Mercy at ipinaliwanag na hindi niya alam ang nangyari nang dukutin ang kanilang isang anak. Maya-maya pa'y may humintong mobil ng pulis sa labas. Nakita nilang bumababa ang ama ni Roman. Malungkot itong pumasok sa loob at halata rin na kagagaling lamang nito sa pag-iyak. Nanggagatal ang buong katawan ni Mercy na bigla na lamang nawala ng malay. Pakanta-kanta na pinupunasan ni Nora ang bagong paligong sanggol. Isang buwan nang nakakalipas nang dukutin niya ito sa klinika ng kaibigan niyang doktor. Tinanggap niya na sa sarili niya na siya ang magiging ina ng sanggol na pinangalanan niyang Margaret. Binili ni Nora lahat ng pangangailangan ni Margaret. Pinagbuyatan niya ng gusto sa gabi at sa araw naman ay pagod na pagod siya sa paglalaba at paglilinis ng mga gamit nito. Sinusubok si Nora minsan ng pagkakataon. Sa totoo lamang ay hirap na hirap siyang magpakaina sa sanggol na hindi naman sa kanya. Dahil kay Margaret ay nararanasan niya ang mga bagay na hindi niya akalain na kaya pala niyang gawin. Mga bagay na kahit kailan ay hindi niya naranasan gawin sa bahay nila dahil may sarili siyang yaya at may mga katulong sila. Bihira na rin siyang umuwi sa bahay. Nagdadahilan na lamang siya sa pamilya niya na sa malayo siya nagtatrabaho. Hinayaan lamang siya ng pamilya niya dahil alam ng mga ito na kaya niyang alagaan at ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi lamang malaking responsibilidad ang naging kapalit ng pagdukot ni Nora sa anak ni Roman. Araw at gabi niyang pinipigilan at binabantayan ang sarili upang huwag matuksong kainin ng sanggol. Kapag alam niyang nagugutom na siya'y kusa na siyang lumalayo sa sanggol. Tinitiyak niya palagi na busog na ang sanggol bago siya lumabas ng kubo. Pagkatapos ay pupunta siya ng gubat para maghanap ng mga hayop na pwede niyang kainin. Kapag busog na si Nora ay saka lamang siya babalik sa kubo para bantayan ang sanggol na itinuring na niyang anak. Samantala sa bahay ng mag-asawang Roman at Mercy ay hindi pa rin kinikibo ni Mercy ang asawa. Ito ang sinisisi niya sa pagkawala ng isa sa kambal. Tinanggap ni Roman ang ginagawa sa kanya ng asawa dahil sa totoo lamang, maging siya man ay hindi niya magawang patawarin ang kanyang sarili. Matuling lumipas sa mga taon. 6 na taong gulang na sina Eden at Ella. Kay gandang pagmasdan habang masayang hinahabol ni Roman ang 2 anak sa kanilang bakuran. Naghahagik-kika naman ang 2 matatabang bata na humihingal na dahil sa pagod. Samantala mula sa bintana ng kanilang bahay ay masayang pinapanood ni Mercy ang kanyang mag-aama. Naaalala na naman niya ang kanyang nawalay na anak. Marahil kung hindi lamang ito dinukot ay siguradong isa na rin ito sa mga nakikipaghabulan sa kanyang mga kapatid. Dahan-dahang pinunas ni Mercy ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Walang nangyari sa pagsuplong nila sa mga pulis noong araw na nawala ang isa sa mga kambal. Hindi raw sapat na ebidensya ang nakita ng kanyang biyanang babae. Hindi rin naniniwala ang mga pulis sa aswang. Baka guni-guni o dala lamang daw ng antok kaya nakapagsalita ng ganun ng kanyang biyanang babae. Palihim ding nag-imbestiga si Mercy sa pamilya ni Nora subalit wala siyang nakuwang kahit na anong balita mula sa pamilya nito. Nabalitaan lamang nila sa isang kakilala na matagal na raw na hindi umuuwi sa kanila si Nora.
Maraming beses siyang sumubok na hanapin ang kanyang anak, ngunit palagi siyang umuuwing bigo. Sinampahan din nila ng kaso ang doktor dahil sa klinika niya ito nangyari, subalit katulad ng ikinaso nila kay Nora, ay nabaliwala rin ang lahat. 3 taon nang lumipas bago natanggap ni Mercy ang pagkawala ng kanyang isang anak. Palagi siyang nagdarasal na sana balang araw ay makita at mayakap man lamang niya ang isa sa kanyang anak. Samantala, ang dating tinitirhang kubo ni Nora at Margaret ay pinagawa ni Nora para maging totoo ng bahay. Taga-ibang lugar ang kinuha niyang trabahador upang manatiling lihim sa lahat ng tagabayan ang pagkakaroon ng bahay sa gubat na nasasakupan ng kanilang bayan. Pinataasan ni Nora ang bakod ng bahay nilang mag-ina at pinalagyan ng gate na bakal upang walang basta-basta makakapasok sa loob dahil iniiwan niya lamang mag-isa si Margaret sa tuwing umaalis siya. Gamit ng kanyang perang naipon ay nagtayo ng isang grocery si Nora sa kabilang bayan. Ayaw niyang may makaalam na siya ang may-ari ng grocery niya, kaya sa kabilang bayan siya nagtinda. Isang araw ay naisipan niyang dalawin ang kanyang pamilya. May mga asawa at anak na ang kanyang mga kapatid at sa kanila rin lahat nakatira. Naabutan niyang abala sa pagluluto ang kanilang mga katulong. Napag-alaman ni Nora na binyag pala kinabukasan ng kanyang isang pamangkin. "Kumusta na ang alibugha kong anak? Mukhang naligaw ka yata. Kailan mo ba ipapaalam sa amin kung saan ka nagtatago, ha, Nora? O baka naman may tinatago ka na ayaw mong ipaalam sa amin?" Makahulog ang tanong ng kanyang ama. Sinikap maging normal ng reaksyon ni Nora. Makapangyarihan ang kanyang ama, kaya may palagay siya na may alam na ito noon pa man sa kanyang inililihim. Ngumiti lamang at nagmanuwan dalaga sa kanyang ama na nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Nagdatingan na ang kanyang mga kapatid na tuwang-tuwa nang makita siya. Nagulat siya nang makita ang isa sa pamangkin niya na halos kaedad lamang ni Margaret. Nakangiti itong tumatakbo papalapit sa kanya. "Hoy Nora, tumatanda ka na, hindi ka na pabata. Kailan mo babalak mag-asawa na magkaroon ka na rin ng anak tulad ng pamangkin mong yan?" Tanong naman noon ng kalalabas lamang sa kusina ng kanyang ina. Gustong sagutin ni Nora ang kanyang mga magulang na may anak na siya, kaya wala na siyang plano pang mag-asawa nang bigla niyang naalala si Margaret. Hinalikan niya sa noo ang kanyang ina na noon ay nakakunot noo habang nakatitig sa kanya. Bitbit ang maraming pasalubong kay Margaret. Nagmamadali nang binuksan ni Nora ang gate. Bigla siyang kinabahan nang marinig si Margaret na umiiyak. Parang sinuntok ang kanyang dibdib sa sobrang kaba. Iniisip niya na baka may nangyaring masama sa kanyang anak. Naabutan niyang magulo ang loob ng bahay. Nakakalat ang mga damit nito at laruan. Nakita niya si Margaret na umiiyak habang nakasilip sa bintana. Nang makita siya ng anak ay nagkakandara pa itong sumalubong sa kanya. Niyakap ni Nora ng mahigpit ang anak. Akala niya may masama nang nangyari rito. Tinanong niya naman ito kung bakit umiiyak. Sumagot ito na natatakot daw itong mag-isa. Hanggang sa napansin ni Nora ang bagong bag na binili niya para kay Margaret. Nang kanyang silipin kung ano ang laman, napaiyak siya nang makita ang ilang piraso nitong damit, laruan at damit niya mismo. Humagulgol ng iyak ang dalaga nang sabihin ni Margaret na hahanapin siya nito. Nangako si Nora na hindi niya iiwanan ang kanyang anak, na isasama niya ito kahit saan pa siya magpunta. Ayaw niyang mawala sa kanya si Margaret. Samantala araw ng Sabado noon, nang maagang nagising si Mercy, naabutan siya ni Roman na nagluluto ng pagkain. Nagtaka si Roman dahil hindi ito nagigising ng ganoon kaaga. Nagulat si Roman nang sabihin ng kanyang asawa na ipapasyal nila ang mga bata sa araw na yon. Naluluhang ngumiti si Roman at sa wakas ay natanggap na rin ni Mercy ang nangyari sa kanilang isang anak. Magmula nang dinukot ang isa sa kambal, nagkatroma na ng gusto si Mercy. Halos hindi palabasin ang kanilang mga anak kahit sa bakuran lamang. Hindi naman niya ito masisisi dahil alam niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng kanyang asawa nang mawala ang isa nilang anak. Sakay ng tricycle na binabagtas ng mag-inang Nora at Margaret ang daan papunta sa tindahan nila sa kabilang bayan. Masayang pinagmamasdan ni Nora ang mga namimilog na mga mata ni Margaret habang nakatingin sa labas ng tricycle. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakalabas ng bahay si Margaret. Bago makarating sa bayan na yon, ay kailangan muna nilang dumaan sa pinakasentro ng kanilang bayan. Nagpaalam sandali ang driver kung pwedeng magkarga ng gasolina.
Tumango naman si Nora habang kinakausap ang anak nito. Maraming tricycle ang nakapila para magpagasolina ng mga sandaling yon. May isang lalaki na nagtitinda ng lobo ang dumaan sa tagiliran nila at nang makita ito ni Margaret ay nag-iiyak ito habang itinuturo ang papalayong lalaki. Nagpaalam sandali si Nora sa driver na bibili lamang sila ng lobo. Lakad takbo ang ginawa ng mag-ina para habulin ng lalaki dahil sa pagmamadali ay hindi na nila napansin ang parating na motor. Naramdaman na lamang ni Nora na may malakas na puwersa ang sumalpok sa kanyang katawan, dahilan para mawalan siya ng panimbang at sumabsob sa kalsada. Nabitiwan niya si Margaret at isang malakas na iyak ang kanyang narinig at napagtanto ni Nora na si Margaret yon. Samantala, parehong tulala ang mag-asawa na may tig-isang bitbit na anak sa magkabilang kamay. Nang makita ang isang batang mataba na umiiyak habang nakatingin sa ina nitong nakahandusay sa kalsada, nagkagulo sa paligid at may mga taong nakiusyoso. Nagkatinginan ng mag-asawa na walang iba kundi ang mag-asawang sina Roman at Nora. Salit-salita nilang tinitignan ng dalawa nilang anak at ang batang anak ng nabundol ng motor. Biglang kumabog ang dibdib ni Mercy at patakbong lumapit sa bata na patuloy pa ring umiiyak ng mga sandaling yon. Hindi siya maaaring magkamali. Kamukhang kamukha ni na Eden at Ella ang bata. Nilapitan ni Mercy ang noon ay nakahandusay pa ring babae. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Mercy na makilala kung sino ang babaeng nabunggo. Si Nora, at hawak-hawak na nito ang kamay ng anak habang inaalo-alo na huwag nang umiyak dahil ayos naman siya. Hindi na nagdalawang isip na lumapit ang babae. Kasunod niya ang kanyang mag-ama. Nanlaki ang mga mata ni Nora nang makita sa harapan niya ang nakatayo noon na si Mercy. Hindi mapuknat ang paningin nito kay Margaret. Mas lalo pa siyang napangangan nang lumitaw sa tabi ni Mercy si Roman habang hawak sa magkabilang kamay ang dalawa pa nitong anak na kamukhang kamukha ni Margaret. Naalarma bigla si Nora at pinipilit na makatayo. Hinigpitin niya ang hawak niya sa kamay ng anak. Nora, paano mo ipapaliwanag ito? Sabihin mo nga, bakit kamukha ng mga anak ko yung anak mo? Galit na tanong ni Roman. Hindi na tumigil sa pag-iyak si Mercy. Kitang-kita ni Roman kung gaano nito gustong yakapin ang nawalay nilang anak. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa paligid nang marinig ang sinabi ni Roman. Ala, oo nga no. Tignan niyo mga kasama. Magkakamukha ang tatlong bata. Kambal silang tatlo. Pero bakit magkaiba sila ng ina? Tanong ng isang lalaki. Nagalit si Margaret sa lalaking umaaway sa kanyang mama na si Nora. Hinarap nito ang lalaki na walang iba kundi si Roman. Mangyak-ngyak na pinagmamasdan ni Roman ang kanyang anak na umiiyak dahil sa ibang tao. Hindi na napigilan pa ni Mercy ang sarili. Nilapitan niya at niyakap ng mahigpit si Margaret. Ngunit pilit na nagpupumiklas si Margaret at tinatawag ang kanyang inang si Nora. Pinilit makatayo ni Nora at duguan ang kanyang paa. Palinga-linga siyang hinihintay ang ambulansya. Hindi niya iniinda ang sakit na dulot ng pagkabunggo sa kanya. Mas masakit sa kanyang isipin na mawawala ang kanyang pinakamamahal na anak na noon ay yakap-yakap pa rin ni Mercy. Tumulo na ang mga luha sa mga mata ni Nora. Hindi niya kakayanin kapag nawala sa kanya si Margaret nang biglang may parating na kotse at sunod-sunod ang busina. Gumilid ang mga tao at binigyan ng daan ng kotse. Nanlaki ang mga mata ni Nora nang bumaba sa kotse na nakasimangot ang kanyang ama. Lumakas din ang bulungan sa paligid nang makita ang kanyang ama dahil kilala ito sa buong bayan. Dahan-dahan siya nitong binuwat pasakay ng kotse. Sumisigaw siya habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak na si Margaret. Dinig na dinig ni Nora ang malakas na pagtawag at pag-iyak ni Margaret. Hindi ito pinapakawalan ni Mercy. Nagmakaawa si Nora sa kanyang ama na balikan ng kanyang anak. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito nang titigan siya. Hindi ko akalain, Nora, na ganoon ka na pala kadesperada. Nagnakaw ka ng anak ng may anak. Tapos anak pa ng taong nanakit at nang iwan sa'yo. Pagbabayaran ng lalaking yun ang ginawa sa'yo. Galit na wika ng kanyang ama. Pinaharurot na ng driver ang kotse palayo. Pakiramdam ni Nora ay namatay ang kalahati ng kanyang katawan at buong pagkatao dahil wala na si Margaret sa buhay niya. Mas nanaisin pa niyang wakasan ang kanyang buhay. Samantala, hindi mapatahan ni na Roman at Mercy si Margaret. Panay sigaw ito ng mama nang tinutukoy si Nora. Galit ito sa kanila at halos ayaw magpahawak
nang bigla namang dumating ang mga pulis. Nagbigay sila ng salaysay sa nangyari at ganoon na lamang ang pagkagulat ng mag-asawa nang sabihin ng pulis na kailangan nilang ibalik kay Nora ang kanilang anak. Nauunawaan ko kayo, Mrs. At kahit ako mismo ay makakapagsabi na iisang mukha ang tatlong batang ito. Ngunit base sa salaysay ninyo ay dinukot ang isa sa kambal noong kapapanganak pa lamang. Ibig sabihin na hindi sa inyo lumaki ang isang ito at kita naman po ninyo na ayaw sa inyo ng bata. Ngayon kung gusto nyong mabawi ang inyong anak, idaan po ninyo sa tamang proseso. Sa ngayon ay kailangan naming dalhin sa presinto ang isang batang ito upang ibalik sa taong nagpalaki sa kanya. Magsampa na lamang kayo ng kaso para mabawi ninyo sa legal na paraan ang inyong anak. Sige na ho, mauuna na kami. Paalam ng pulis habang bitbit nito ang batang si Margaret. Muling nadurog na naman ang puso ng mag-asawa marahil ay kapalaran ng nagtakda upang magkaharap-harap sila sa araw na yon. Napakalupit lamang talaga ng ikalawang pagkakataon ay ipinagkait na naman sa kanila ang karapatan bilang tunay na mga magulang ng kanilang anak. Hindi makapaniwala ang ina at mga kapatid ni Nora nang sabihin ng kanyang ama ang nangyari. Sa huli ay nanaig ang pagiging ina nito. Niyakap niya ang dalaga at sinabihan na maaayos din ang lahat, kailangan lamang nitong magpakatatag. Walang maintindihan si Nora sa mga sinasabi sa kanya ng pamilya. Minalid niya ang kanyang sarili sa sakit at pagkakabunggo sa kanya at higit sa lahat ang damdamin niya. Ayaw na niyang isipin pa ang lahat at makaramdam ng sakit. Nag-aalala ng gusto ang pamilya ni Nora dahil hindi ito nagsasalita. Kahit kumain ay hindi rin ito magawa. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang ama ni Nora. Ilang sandali pang lumipas ay may narinig silang malakas na katok sa labas ng gate nila. May mga pulis na dumating at hinahanap si Nora. Iniimbitahan ng mga ito ang dalaga para sa masusing investigasyon. Pinapasok ng kanyang ama ang mga pulis at dinala kung saan nagpapahinga si Nora. Naabutan nila si Nora na nakatulala at nakatingin sa labas ng bintana. Namumugto ang mga mata nito ngunit nananatiling tahimik. Parang pinipiga ang puso ng kanyang ama sa nakikitang kalagayan ng kanyang kaisa-isang anak na babae. Mula sa pintuan ng kwarto ni Nora ay bigla na lamang nakarinig ang lahat ng boses ng isang bata. Tinatawag nito ang kanyang inang si Nora. Kitang-kita ng buong pamilya at mga pulis nang bigla ang lumingon ng dalaga sa pintuan. Tumakbo palapit kay Nora ang bata na walang iba kundi si Margaret. Sinadya pala ng pulis na wag munang ipakita agad ang bata. Nag-uunahan ang mga luha ni Nora sa mga mata nang yakapin ito ng mahigpit ni Margaret. Dinig na dinig ng lahat ng mga taong nandon. Nang walang muwang na sinumbatan ni Margaret ang kanyang ina. Sinabi nito na bad si Nora dahil nagsinungaling. Pinaalala ni Margaret na si Nora mismo ang nagsabi sa kanya na masama ang magsinungaling. Pero bakit siya nito iniwang mag-isa kasama ang mga taong hindi niya kilala na ang tinutukoy ay ang mga pulis. Halos lahat ng nandoon ay naantigan damdamin. Namalayan nila na maging sila'y umiiyak na rin. Hindi may kakaila kung gaano kamahal ng bata ang kanyang kinikilalang ina na si Nora. Hindi rin may tatago ang labis na pagmamahal at kasiyahan sa mukha ng dalaga. Niyakap nito ang anak na para bang takot na takot itong mawalang muli. Iniwanan muna nila ang mag-ina upang magkasarilinan. Nagpasalamat ang ama ni Nora sa mga pulis. Katatapos lamang nila mag-usap tungkol sa dapat na gawin sa mag-ina. Nagmamadaling naligo ito at nang tanungin siya ng kanyang asawa kung saan pupunta. Sinabi nito na gagawin lamang ang tungkulin niya bilang ama. Nagulat ng mga magulang ni Roman nang may pumaradang magarang kotse sa tapat nila. Nagmamadali namang lumabas ang mag-asawa. Isang matandang lalaki ang bumaba at magalang na bumati sa kanila. Nagpakilala ito bilang ama ni Nora. Ang masayang mukha ng mag-asawa ay napalitan ng galit. Pinagtabuyan ito ng ama ni Roman, ngunit natigil ang mag-asawa na magsalita sa likuran nila si Mercy. Nakasunod naman kay Mercy ang asawa nitong si Roman. Nagpasya pala ang mag-asawa na sa bahay na muna sila ng mga magulang ni Mercy pansamantalang tutuloy habang inaasikaso ang kaso ng pagkawala ng kanilang anak. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Roman ang ama ng dating kasintahan. Kabaligtaran pala ang iniisip niya sa ama ni Nora noon sa nakikita niya sa mga sandaling yon dahil kinaya nitong ibaba ang pride para magpakaama. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Batid kong kulang ang paghingi ko ng pasensya sa ginawa ng aking anak na si Nora sa buhay niyong mag-asawa.
Kailanman ay hindi ako nagkukonsinti ng mali ng mga anak ko at sa ginawa ni Nora dapat lamang siyang makulong. Gaano man ito kahirap sa amin pero yun ang nararapat upang magtanda siya. Ang pakiusap ko lamang sana sa inyo ngayon ay hayaan muna ninyo silang mag-ina hanggang sa tuluyan silang gumaling. At kapag maayos na si Nora, ako na mismo ang magdadala sa presinto sa kanya. Mahabang paliwanag ng ama ni Nora. Naantig ang puso ng buong pamilya sa pinapakita ng ama ni Nora. Sa kabila ng katayuan nito sa buhay ay nagawa nitong ibaba ang pride para sa kanyang anak. 2 linggo ang lumipas. Masayang masaya palagi ang kwarto ng mag-inang Nora at Margaret. Alam ng pamilya ni Nora kung gaano kamahal nito ang bata. Masakit man sa kanila pero kailangang itama ang malaking pagkakamaling nagawa nito. Sa araw na yun ay isusuko na ng kanyang ama si Nora sa mga pulis. Ngunit bago pa sila makaalis dahil alauna pa naman ang schedule, nagulat ang ama ni Nora nang makitang bihis na bihis ang mag-ina. Parang reyna si Nora sa suot nito at napakaganda namang prinsesa ni Margaret sa suot nitong kulay pink na gown. Hindi makapaniwala ang mga magulang at kapatid ni Nora sa nakikita hanggang isa-isang niyakap ni Nora ang mga kapatid at magulang. Nakiusap si Nora sa kanyang ama na ihatid silang mag-ina sa pupuntahan nila. Naiiyak naman na sumunod ang kanyang ama. Sumama na rin ang kanyang ina at mga kapatid. Samantala, nasasabik na ang buong pamilya ni Mercy at Roman. Napaaga sila ng dating sa restaurant kung saan ay inimbita sila ng ama ni Nora. May isang lalaking dumating sa bahay nila at imbitado sila ng ama ni Nora sa isang salo-salo. Yun din daw ang araw na ibabalik sa kanila si Margaret. Isang pinakamamahaling restaurant sa bayan ang tinuturo ni Nora. Nagkatinginan ng buong pamilya kung bakit sila nandun. Nakatingin ng buong paghanga ang lahat ng staff ng restaurant na yon sa mag-ina na sina Nora at Margaret. Gulat na gulat naman ang buong pamilya ni Mercy at Roman. Napakaganda ni Nora sa mga sandaling yon. Sinigo siya ni Mercy nang makita nito na nakatulala siya nang dumaan si Nora. Ngunit ang lahat ng matay natuon at napanganga sa mala prinsesang ayos na suot ni Margaret. Nagpasalamat si Nora sa lahat ng dumalo na pawang pamilya lamang naman niya at pamilya ni Roman. Hindi na napansin ng lahat ng naroon nang pumasok ang 3 pulis sa loob at naupo sa isang sulok. Umiiyak na kinuwento ni Nora kung paano siya naging ina sa loob ng ilang taon. Kung paano siya nagtago bilang kriminal sa pagdukot sa kanyang anak na si Margaret. Ang plano niyang paghihiganti lamang sana sa mga taong para sa kanya ay sinaktan siya. Subalit ang bilis kaagad ng naging karma niya dahil nabihag ng gusto ng sanggol ang kanyang puso. Pagkatapos niyang maamin ang lahat-lahat ng mga kasalanan niya ay tinawag niya sa stage ang mag-asawang sina Mercy at Roman kasama ang 2 pang kambal. Sa stage ay natakot si Margaret sa mag-asawa. Marahil namukaan sila nito at iniisip na kukuhanin na naman siya at malalayo sa kanyang inang si Nora. Napasingapan lahat ng dumod si Nora sa harapan ng mag-asawang sina Roman at Mercy. Ganon din sa 2 pang kambal at kay Margaret. Pilit siyang pinapatayo ni Margaret. Humingi ng tawad si Nora sa mag-asawa at sa lahat ng kanyang ginawa at nang hawakan niya ang kamay ng kanyang anak na si Margaret, sunod-sunod na pagpatak ng luha ang kanilang nakita sa mukha ni Nora. Nang sabihin kay Margaret at itinuro sina Mercy at Roman at tunay nitong mga magulang, sinabi niya kay Margaret na magpapakabait sa mga magulang niya dahil pupunta siya sa malayo para magtrabaho, pero ang totoo nun ay sa kulungan ng kanyang punta. Naglumpasay si Margaret at ayaw bitiwan ng kamay ni Nora. Sasama daw siya kahit sa malayo at ayaw niyang iwanan siya ng kanyang ina. Durog na durog man ang puso'y tumalikod na si Nora at naglakad papalapit sa mga pulis na naghihintay sa kanya. Nakiusap siya na wag ng pusasan dahil gusto niyang makita siya ni Margaret sa huling pagkakataon na isa siyang maganda tulad ng kanyang anak. Napahinto sa paglalakad si Nora nang sumigaw si Mercy. Sinabihan siya nito na walang kwentang ina. Napalingon si Nora sa stage dahil hindi totoo ang bintang sa kanya ni Mercy. Kaya nga niya ginawa ang tama para sa kapakanan ni Margaret dahil mahal na mahal niya ito. Tumalikod na muli si Nora para lumabas ngunit malakas na sigaw ni Mercy ang kanyang narinig. Anong kaklaseng ina, Nora? Paano mo nagagawang iwanan at talikuran ng iyong anak? Kung talaga mahal mo si Margaret, bakit kailangan mo siyang saktan? Balikan mo siya at isama kung saan ka man malayo na pupunta.
Umiiyak na sigaw ni Mercy. Nag-iyakan ng lahat ng nasa loob ng restaurant na yon. Umira lang pagkainan ni Mercy sa pagkakataong yon dahil mas gugustuhin pa niyang malayo ang kanyang anak kasama ang tumayong ina nito na katulad niya'y mahal na mahal din niya ang kanyang anak. Kaysa kasama nga nilang ngunit habang buhay na malungkot naman si Margaret. Nagyakap at nagkapatawaran sina Nora at Mercy. Alang-alang sa pinakamamahal nilang anak na si Margaret, iniurong na rin ni Roman at Mercy ang kasong kidnapping kay Nora. Masayang-masaya na nagpasalamat ang ama at ina ni Nora sa pamilya ni Mercy. Sinabi ni Nora na lalayo muna sila ni Margaret at maninirahan sa Amerika, pero hindi ibig sabihin ay tuluyan na itong ilalayo. Magbabakasyon pa rin sila at dadalaw sa tunay na pamilya ni Margaret. Masayang selebrasyon ng dalawang pamilya at sa pangyayaring yon ay naging pundasyon ng pagkakaibigang tunay ng dalawang pamilya na sa umpisa ay mortal na magkaaway. Subalit dahil sa maayos na paraan at usapan ay kapwa nagkapatawaran ng walang bigat na bagahe sa dibdib ng bawat isa. Bagkus ay kasiyahan at pag-unawa sa isa't isa para sa mas magandang kinabukasan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa mga patuloy pa ring sumusuporta sa channel na ito. Grabe yung kwento, no? Hindi ko may tatanggi na naiyak talaga ako. Mapapansin nyo yan sa sa pananalita. Medyo naiiyak talaga ako dahil lalo na nung tumalikod na si Nora at sasama na sa mga pulis. Hindi ko inasahan na ganun kaganda yung magiging kwento sa dulo. Kayo mga ka-DM, ano pong masasabi ninyo? Paki-comment naman po sa ibaba. Palike na rin po sa video na to at kung may oras po kayo pa-share na rin. Yun lamang. Maraming salamat pong muli.